Binigyan din naman ni Dr. Jose Antonio Goycha, Chairman Emeritus ng APAC na civic organization na ang West Philippine Sea ay karapatan ng Pilipinas na pinagtibay ng ating batas. Ang komento po ay kasunod ng muling pag-init ng diskusyon sa West Philippine Sea matapos ng palitan ng pahayag ng ilang opisyal ng pamahalaan at ng Chinese Embassy kaugnay ng insidenteng sinasabing pagtulong ng Chinese Navy sa isang Pilipinong mangingisda. Ayon kay Goycha, bukod sa itinakda po ang paggamit ng West Philippine Sea sa pamamagitan ng Administrative Order No. 29 noong 2012, nakabatay din sa UNCLOS o sa United Nations Convention on the Law of the Sea na pirmado po ng Pilipinas at China ang karapatan po ng ating bansa sa naturang teritoryo. Nilinaw rin ni Goycha na may malinaw na hangganan na exclusive economic zone ng Pilipinas at umaabot sa 200 nautical miles mula sa baselines at pinagtibay ito ng 2016 arbitral ruling na nagsasabing ang ilang bahagi gaya ng Recto Bank ay nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. Dagdag pa niya, bagamat hindi teritoryo ang EEZ, ay eksklusibong karapatan po ito ng Pilipinas sa likas na yaman dito at hindi ito dapat na abusuhin sa pamamagitan ng pananakot, militarisasyon o illegal na operasyon sa ibang bansa. Binigyan din po ni Goycha na ang pagtulong ay responsibilidad ng sino man na nakakakita ng taong dapat na tulungan, maging siya man ay nasa kanyang teritoryo o wala. Sinabi pa ni Goycha na sa 2016 Arbitral Award, legal at may bisa at ang diplomasya po ay dapat na nakaangkla sa batas upang mapanatili ang karapatan sa Pilipinas o ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Si Dr. Antonio Jose Goycha, Chairman Emeritus po ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya o ABKD, gayon din ng People's Alliance for Democracy o PADER, Liga Independensya Pilipinas o LIPI at ng Filipinos Do Not Yield Movement. Balitang Prompty.